Mainit na usapin ang naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta ukol sa di umano'y katiwalian sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference, idinitalya ni Marcoleta ang kanyang mga ebidensyang hawak na nag-uugnay sa Pangulo sa mga irregularidad sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Marcoleta, ang mga dokumento at testimonya ng ilang mga opisyal ay magpapatunay ng malawakang katiwalian na kinakasangkutan ng pinakamataas na liderato ng bansa. Ayon sa kanya, hindi na raw dapat pang magbulag-bulagan sa mga nakikita nating anomalya. Ang ebidensya ay malinaw at sapat upang magsimula ng malalimang imbestigasyon. Dahil dito, nagsampa siya ng formal na reklamo at hinihingi ang agdarang aksyon ng ombudsman upang masiyasat ang naturang mga aligasyon. Sa kabila ng mabibigat na paratang, mariin namang itinanggi ng kampo ni Pangulong Marcos Jr. ang mga akusasyon. Ani nila, isa lamang itong hakbang ng mga kalaban sa politika upang sirain ang kanilang administrasyon. Patuloy naman ang pagtutok ng publiko sa magiging takbo ng kasong ito at inaasahang magdadala ng malalaking pagbabago sa politika ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Natitinig na yung sa record nyo. Wala talaga yan. Yes, pero Your Honor. please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Am Honor. I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, Please continue. Mr. Chairman, if I may, if an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It did not become part of the official records of PDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. And ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya'y police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap, pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PDEA para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi pa opisyal na dokumento ng PDEA yun. Ganun po ba interpretasyon Yes niyo? po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PDEA agent, but not something that the PDEA would stand on as of yet, because it has not yet been tested, the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutuan ko po kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number 1 yata to sa social media ngayon, ang alegasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan i-operate. Pinigilan siyang i-operate. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak, umakyat hanggang kay Gadapan, umakyat hanggang kay SSO. Ang dami ng pinuntahan, kaya pinatawag pa rin siya sa Malacanang. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PDEA kung wala sa records? Okay, Your Honor. Actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant,
yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior, which is the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay Nasaan si Director Francia? Francia, Nasaan si Francia? submit po siya ng Travel? excuse Thank you, letter. thank you. Nasa- Your Honor, Mr. Chairman, dininay nga po, ang instruction po ni Wait until I recognize you, ha? Kaya may chairman dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say Yes. something. After po sana sa kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang Director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos doon, and after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha, magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng Authority to Operate and Pre-Operation Report. So At in yung this case, binabanggit ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Actually, Yung mga allegation yes po. so far Actually, na- Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned doon po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila po yung... Sandali, ha? Andito mo lang si General Kakdak. Sir, this happened during your time? Di ba, 2012, ikaw, o si Gutierrez? No, Your Honor, it was still Yusek Gutierrez. Ayun si Gutierrez pa, sir? Yes, sir, because I assumed October 18, but my order is October 11. Okay. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Ang hirap po na tayo matanong dahil puro pumanaw na sa langit na. Thank you. If I Thank you, may- sir. Thank you. If I may Please continue. Dito po sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in Authority to Operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan doon sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024, na yung conduct niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA? Para po malaman kung totoo o hindi, pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA, and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Recording in Ang sabi progress. po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the Authority to Operate ay naging po. Okay. Yung nga, na-discuss na natin ang previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes, next. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent, allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday? Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit nyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area nung panahon na yan. Kaya just to be fair, just to give weight to all these testimonies. Yes po, Mr. Chair. Pero Sige, po, continue. sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap dun sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why, ang ginawa ni PIDEA... Yung ang problema, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao yes na yun. po. We have a Ma-recall mo, Morales, sino yung mga kasama mo doon? Your Honor, nandun po dun sa
deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. Hindi mo bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Hindi. Harap mo. Your Honor, napakatagal na po nung pagkuha ko ng statement at yung istorya na yung 2012, Your Honor, nung kinunan ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila na ganyan pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ng mga kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila ako o pipiliin nila yung trabaho nila ngayon, Your Honor. Okay, sige, thank you. Your Honor, continue. dito po yung mga nag-execute ng affidavit, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat, nakikita po yung address for DASI po ito. At ito po kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na clerical error yun. 46-C talaga yung unit ni Marcel Soriano kasi nakalagay din doon sa ibang papel niya, 46-C, di ba? Yes po, sir. So, mangyayari naman yan sa atin yan, yung mga nagkakamali tayo sa ating mga papilis. Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46-C sa Rockwell na pinagmamay-ari ni Marcel Soriano na inamin mismo ni Soriano when he testified before this committee. Di ba? Your Honor, ang point lang po namin is sobrang magkaiba po yung Unit 4-C sa Unit 46C. Yung nga, inamin nga niya, nagkamali daw siya, kaya 46-C yun ang totoo. Tinanong ko siya kung saan ang totoo, 4-C or 46-C. Kasi mayroon din siya papel dyan na 46-C. Nakita mo? May papel siya dyan na 46-C. So, kinuprunta ko siya, saan itong dalawa ang totoo. Sinabi niya 46-C. So, let's leave it at that. Thank you. Please Thank continue. You, Your Honor. Please, next slide. Yung ating pong pre-operation report and authority to operate, they do not exist in the PIDEA Regional Office, National Capital Region, Records of Operational Coordination Reports. Makikita po natin dyan na yung March 10 and March 12, 2012, meron pong naging coordination. March 10, ang serial number po ay nagtatapos sa 22. Yung March 12 naman po ay nagtatapos sa 23. Indicating na wala pong other coordination nangyari in between the March 10 and March 12. Yung March 10 pong binabanggit dyan, hindi po yan yung tungkol doon sa pumuntang confidential informant kay Mr. Jonathan Morales. Gusto ko pong i-reiterate na ito pong papel na to magpapatunay na wala pong anumang na-report sa regional office ng National Capital Region pertaining dun po sa pumuntang confidential informant. At hindi po ito madadaya dahil serialized po yung control number. Magkasunod po yan, wala pong in-between na nangyari and wala pong other coordination. Kailangan ba talagang ipaparating mo doon sa regional regional operation center kapag may magpunta sa iyo na informant? Ganun ba? Your Honor, lahat po ng coordination. Hindi, it's not about coordination. This is about yung paglapit ng tao sa iyo. Ikaw, may confidential informant ako. Pupunta ako sa iyo, sir. May impormasyon ako na ganito. I-report mo kagad dyan sa Regional Operation Center na may pumunta sa akin na informant? Is that the way it is? Hindi po diretso, Your Honor, after na po ma-process. Oh, after nga ma-process. So, after ma-process. Yes po. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next slide, please. These documents do not exist in the records of the National Operations Center of PIDEA. So katulad ng nakita natin sa previous slide,
The serial number dun sa March 10 and March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1-1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1-2. Ibig sabihin, I think, I get your point. I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi wala naman talagang control number yon. Paano natin ikumpara? Walang control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, Just to there's prove, no Your choice, there's no use discussing this. Dahil, to start with, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. yeah, I'm just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PIDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ako sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ako. No need of explaining it. Kayo lahat nagsasabi sa akin na hindi official document yan. Wala, naniwala ako. Hindi mo talaga makita yan doon. Saan mo makita yan? Hindi mo makita yan. Kahit na anong hanap ninyo. Thank you, Your Honor. Pero, siguro naman, kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya ng Xerox. Ha? Everybody agree with me? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yun meron po siyang... You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing yan noon? Anong klaruhin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na-photocopy. Parang it appears na parang... Mr. luma Chairman, po siya. Mr. Chairman, if Yes, I may. I did not attend the first hearing and did not attend the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, meaning nasa folder dati. Pero paano ho natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if what we have on hand, without former Agent Morales presenting the original, if he has it, how do we find out if how did we find
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!